Every time you say, ministering spirits cause my finances to come, they begin to move, arranging circumstances, influencing people, opening doors, and shifting things on your behalf. Yan ang ginagawa ng mga angels. And this is the untapped secret of supernatural provision. So kailangan gawin natin to. Angels are not ornaments. They are not distant. Napakabilis sila, sabi ko nga. Hindi sila nakatira dito sa earth. Of course, they live in heaven. Pero pag tumawag ka, 1 second, less than 1 second, nandito sila sa tabi mo. They are not distant. They are ministers. They are waiting for your words of faith. Are you ready? Are you ready for a spiritual revival? For healing miracles in your life? For blessings and financial breakthroughs? Are you ready for a deeper relationship with God? Welcome to our program, Living the Blessing by Terry Chang Ministries. In the Old Testament, God had to perform this. In the New Testament, you have to perform. As in Deuteronomy 28:7, I mean, the Lord will cause our enemies who rise against us to be defeated right before our eyes. And so they'll come one way and flee before us 7 ways. Ang ibig sabihin nito, ang mga demonyo, kapag tayo gumamit ng salita ng Diyos, mabilis mag-disperse. So, the enemy has no power over you. Tandaan natin, because sabi niya sa Luke 10:19, behold, I give you authority over all serpents and over every power of the enemy, nothing shall by any means hurt you. Sabihin, ikaw ay may power, may authority ka to use that power against Satan and all his cohorts. Di ba? Wala siyang power over you. Pero when you sin, doon pumapasok yung power natin na transfer kay Satan, nakukuha niya, and then he uses the same power against us. So, kapag tayo nag-isip ng mga masasama, he uses that power. Nag-iisip ka ng masama. Nakikita niya kasi according to yung mga scientists, may tumutubong black dendrites kapag nag-iisip ka ng masama. May tumutubong green dendrites kapag nag-iisip ka ng mabuti. Kaya kitang-kita na Satan nag-iisip ka ng masama. Lalo kanyang i-bombard ng kanyang kasinungalingan. So, is it God's will to heal you? Isaiah 53:4 and 5, Jesus bore all our sicknesses and carried all our diseases in His own body. Kinuha na niya ang sakit. The chastisement for His peace was upon Jesus, and by His stripes you were healed. So, ibig sabihin, yung peace ang una niyang ibibigay sa iyo, Sister Joy. Peace ang una niyang ibibigay sa iyo. Once na niniwala ka, peace ang ibibigay niya sa iyo. Pagkatapos, sabi niya, and by His stripes you were healed. So, yung kagalingan, magpa-follow ka lang, you have to be at peace at all times. Kasi sabi ko nga, pag hindi ka at peace, hindi makakapag-operate ang Holy Spirit sa iyo. If you're in fear, if you're worrying, if you're in doubt, to lahat kasalanan ito. Or spirits, even spirit of fear, spirits lahat sila. Siyempre, pag nagkakasala ka, yan ang mga dumarating ng mga demonyo. So, kapag ikaw ay nag-cooperate sa fear, natatakot ka, mamamatay ka, or lumalala, dumadami yung cancer count, or whatever, tuwing mag-fear ka na ganyan, ay nakaka-atake si Satan sa iyo. Nag-step ka dito sa territory ni Satan. So, during my time, hindi makapenetrate si Satan sa akin because I was reading the Bible. I was reading the Bible 8 to 10 hours a day, and I was worshiping God 1 hour a day. Hindi makapenetrate si Satan, and that's the reason bakit within 1 month nawala ang cancer. Walang radiation, walang chemotherapy, walang surgery, walang medication. It was supernatural. So, Psalms 107, sabi niya, He sent His word. Anong pinadala ni God? He sent His word and healed them and delivered them from their destructions. Anong pinadala niya? Ang salita ng Diyos. Number 6, is it God's will to protect you from all evil, harm, danger, accidents, calamities, disasters, and untimely death? Nakalagay sa Psalms 91, pinadala yung mga anghel. Diba? No evil shall befall you, sabi ni God. No plague or calamity shall come near your dwelling, for He shall give His angels charge over you to keep you in all your ways. They'll bear us up with their hands, lest you dash our feet against a stone. Ibig sabihin, kapag ikaw ay mahuhulog na, sasaluhin ka ng anghel. Sabi niya, for He shall give His angels charge over you to keep you in all your ways. They'll bear you up in their hands, lest you dash your feet against the stone. Mga anghel, hindi natin alam kung paano natin anuhin ang mga anghel.
meron akong example dito yung tungkol sa mga angels. For example, talagang pinapadala niya yung mga angels. Kasi like, a long time ago, my kids were still going to school. Nasa high school siguro sila. And talagang from bata sila, talagang tinututor ko na sila, tinutulungan ko sila, talagang encourage ko sila, hindi ko sila pinapabayaan. Tapos hanggang naging anemic ako dahil tinutulungan ko talaga, I was making a lot of test questions, pabalik-balik yung mga questions para siguradong maka-100 sila kasi gusto maging valedictorian, Ivan valedictorian. So ganyan. Pagkatapos naging anemic tuloy ako. So one day, ako ay pumunta sa toilet. One night, bumangon ako, natutulog ako, bumangon ako. Tapos nahulog ako sa bathroom. Pagkatapos, I was unconscious. Pagkatapos bigla na lang, meron akong naramdaman na mga maliliit na mga daliri na hinahawakan yung mukha ko na may ginaganyan-ganyan yung mukha ko. Tapos ginaganyan ko naman kasi na-irritate ako. Pagkatapos mamaya naramdaman ko may bumuhat sa akin, binuhat ako, parang merong bumuhat sa paa ko, bumuhat sa kamay, bumuhat sa ulo ko, parang tapos dinala ako sa bed. Pagkatapos, natulog na ako. Pagkagising ko sa morning, meron akong maliit na bukol dito. So alam ko na nalaglag ako sa bathroom. Pero bakit ako nandun sa bed? So dun ko na-realize talagang totoo yung mga angels. I have encountered itong mga angelic beings na to so many times in the past. Pag-aanoyin natin itong mga angels na to kasi kailangan. Hindi ko na ituturo ito sa inyo pero na-share ko ito kina Pastora Malu dito sa church nila. And I was very, very blessed. Talagang hot na hot nitong congregation ni Pastora Malu. Grabe talaga ang blessed na blessed talaga yung heart ko. So I even remember I invited them to my house doon sa bahay ko dito sa Shonyong. And talagang party-party kami doon. Ang saya-saya namin. Hindi pa Pastora Malu. After 5 years ganito nakalaki yung church niya. Psalms 103 verses 20 and 22. Pwede nating i-charge angels. Pwede nating i-command ang angels na kumilos sa buhay natin. This is very, very important. Ito yung hindi ko pa naturo ito sa ICGM. Okay, Psalms 103 verses 20 to 22. Ito yung ginagawa ni David. Paano niya charge ang mga angels? Paano niya inuutusan ng mga angels na gawin? Kasi alam natin, angels, they minister to us. Diba? They minister to us to give us the desires of our hearts. They minister healing to us. They minister financial prosperity to us. They minister financial breakthrough, especially dito sa mga utang natin. They minister. Whatever problem you may have, yan ang ginagawa ng Holy Spirit, yan ang kanyang mga alagad. Dinideploy niya yung mga angels para sila ang magtrabaho dito sa lupa. Ang makikita natin sa Book of Revelation, pagdating ng mga end times, pagdating ng Great Revelation, ang mangyayari, puro angels yan. Dideploy ang mga angels niyan, di ba? They are very, very powerful beings. So, Psalms 103 verses 20 to 22, verse 20, bless the Lord, sabi niya, ni David. Bless the Lord, you his angels. Inuutusan niya yung mga anghel. Bless the Lord, you his angels. Bakit uutusan ni David na ganyan ang mga anghel? Who excel in strength. Dinideclare niya. Who excel in strength. Who do his word. Naku, naintindihan niyo ba itong sinasabi ko sa inyo? Naku, talagang heeding the voice of his word. Bakit dinideclare ni David ito? Dinideclare niya kasi kailangan ng mga anghel marinig ang salita ng Diyos. They hearken to the voice of the word of God. Kung hindi nila naririnig ang word of God, sila ay nangihina. Hindi nila ma-deploy o hindi nila ma-practice o ma-exert yung kanilang strength, yung supernatural strength na meron silang. Isang ganyan lang nasa heaven, isang ganyan lang nandito, isang ganyan nasa New York. Ganyan ang mga anghel. Sabi niya, verse 21, sabi ni David, bless the Lord, all you his hosts, you ministers of his, who do his pleasure. Tingnan mo, anong sinasabi ni David? Gagawin niyo mga anghel. Ang sinasabi ko sa inyo, according to the word of God. Sabi niya, bless the Lord, all his works, in all places of his dominion, bless the Lord, oh my soul. So, anong sinasabi niya rito? Sinacharge natin ng mga anghel. By speaking it. Literally, uutusan natin yung mga anghel. Okay, Hebrews 1:14.
kung hindi kayo naniniwala dito, sabi niya, are they not all ministering spirits sent forth to minister for those who will inherit salvation? Pero sabi niya dito, ministering spirits sila. And they minister to us because we are the ones who inherited salvation. Tama? So sa atin sila nagmi-minister. Ngayon, alam mo ba nagmi-minister ang mga angels sa'yo? Ako alam ko nagmi-minister ang mga angels sa atin. Kasi charge ko sila. For example na lang, ito napakagandang example ito. Meron kaming tenant, diba? Marami kaming tenants. Yung isang tenant namin ay nag-complain na ito daw lugar namin ay ma-traffic na. So, medyo kinabahan ako doon sa niya kasi mahirap kumuha ng tenant. Itong mga tenants namin, long-term tenants yan. I mean, like, yung isang tenant namin, more than 10 years. Yung isa, 4 years, parang going 6 years, parang ganun. So, pang mga long-term itong mga tenants namin na to. Ang mga brokers dito sa Hong Kong, nag-wonder sila, bakit daw napaka-bless namin? Kasi, meron akong isang friend, meron siyang mga bahay, pero walang nagre-rent. Kahit isa sa bahay niya. Walang nagre-rent. May bahay, walang nagre-rent. 4 yung bahay niya, isa lang yung tinitirhan nila. Pero yung 3, walang nagre-rent. So, imagine mo kung nagbabayad sila ng mortgage or whatever, tapos wala silang rent. Diba? Wala silang tenant. So, kami medyo na ng mga brokers na napaka-blessed daw namin, napaka-lucky. Yung word nila, lucky, kasi hindi naman sila naniniwala kay Lord. Pagkatapos, ngayon, Daddy, sabi ko, sinabi ng tenant natin na ma-traffic dito sa Clearwater Bay. Kasi baka lumipat. Parang may akong na-sense na gustong lilipat ng tenant. Kasi dahil dun sa traffic. Siyempre, ayaw nila kasi maaga daw gigising mga bata, 7 o'clock to go to school at mga 9 o'clock. They have to wake up. They have to leave the house at 7 o'clock. Anong gagawin mo pag may problema kang ganyan? Siyempre, may problema ang tenant. Kailangan lutasin mo kaagad yung problema yan. So, paano mo lulutasin yan? Meron ba akong capacity lutasin yung traffic? Of course, wala. Ang ginawa ko, punta na ako sa secret place. Nag-start na ako magdasal. Tapos sinama ko na ito. Lord, meron pong medyo reklamo yung aking isang tenant na nagreklamo na may traffic dito sa Clearwater Bay. Tapos sabi ko, okay Lord, sabi ko, sinabi ko na sa iyo yan. Pero naniniwala ako, hindi ako natatakot, hindi ako nag-fear na mawawalan ako ng tenant. Kasi pag mawala ka ng tenant, magkano binabayad yan? Kalahating milyon isang buwan. Paano mong pakakawalan ng ganyang tenant? Pagkatapos, sabi ko, the usual thing, papalayasin. Ano sabi ko? Papalayasin si Satanas. Kasi si Satanas ang nagkukos ng suffering. Diba si Satanas ang nagkukos? Umalis kayo dito. There's traffic here. Si Satanas siguro nagkukos ng traffic na yan. Di natin alam para maglaya sa itong mga... Kasi kami, mga properties namin dito sa mga prime areas kung saan malapit talaga sa city. Pagkatapos, biglang sinabi ko na angels, cause the traffic to stop in Jesus' name. Cause the traffic to disappear. Sinabi ko pa yung exact location. Napaka-imposibleng paano maalis ang traffic. Mga ilang years na nga daw yung traffic na yun. I'm not even aware of it. Pero sinabi ni Robert, matagal na kasi yan. Alam nyo, within like 1 week, diba Daddy, nandiyan ba si Robert? A few days lang. Bigla na lang nawala yung roundabout. Biglang tinanggal yung rotonda. Biglang tinanggal yun. Biglang nawala yung traffic dito sa Clearwater Bay. Can you imagine? Sabi ko kay Robert, Daddy, kasasabi ko lang sa mga anghel, alisin nila yung traffic dito. Inayos nila kaagad. Bakit? Faith. Diba? Faith. Kailangan natin, kaagapoy natin yung mga angels na yan. Okay. So, Psalms 103 verse 20, angels hearken. Ito yung sinasabi ko, lumalakas sila. Angels hearken to the voice of the word of God. They don't hearken to the word, but to the voice. They don't hearken. Halimbawa, kailangan sabihin mo, kailangan marinig daw nila yung boses mo. Kailangan marinig nila yung boses mo. Ang sinasabi ng boses mo ay ang salita ng Diyos. Doon sila naging napakalakas. At gagawin nilang mabilis. Kita nyo, within a few days, natanggal yung nagkukos ng traffic doon. Yung roundabout na yun. So, this means, sabi niya, angels have to hear the word.
They can't read your mind. They have to hear you speak the word of God. When God's word comes out of your mouth, angels move. This means that every time you declare, my God shall supply all my needs, angels get into action. God shall supply all my needs according to your riches and glory. Kasi kailangan iba-back up mo yung salita mo. Like, for example, makikipagkwentuhan ka kay God. God, kailangan ko po ng pambayad ng, halimbawa, ng renta. No? Pambayad ng renta, Lord. Katulad yung may nagpapapray, kuryente yata yung problema. Walang pambayad ng kuryente. Tingnan nyo naman, napaka-Christian. Walang pambayad ng kuryente. Can you imagine? Okay, so sasabihin mo, Lord, kailangan ko ng pambayad ng kuryente. O, sinasabi mo lang kay Lord, pero hindi mariresolve yung issue mo sa kuryente kung hindi mo yan uutusan na lumayas. For example, lumayas itong nagkukos. Bakit ka naghihirap sa buhay? Itong spirit of poverty or spirit of lack na naggugulo sa buhay mo, palayasin mo yan araw-araw, twice a day, in the morning, in the evening, palayasin mo yung spirit of lack, spirit of poverty, palayasin yan. Pagkatapos, i-command yung angels, angels, cause money to come so that I can pay for my power supply. Or, so I can pay, Meralco, kung ano man yung problema nyo. Angels, cause, sabihin nyo, angels, kung tatagalugin mo, angels, kailangan ko ng pambayad dito. Asikasuhin mo na yung pambayad dito. In Jesus' name. Pero, kailangan iba-back up mo ng salita ng Diyos. Kasi, they hearken to the voice of the Word of God. Hindi dahil sa salita mo lang na okay, pambayad ng kulit. No. Because God said in Philippians 4:19, He will supply all my needs according to His riches and glory. In Jesus' name. Then, bigla sila, biglang may bayad. Naku, hindi ko na ma-imagine paano ko ituturo ito mga ganyan. So, every time you say, Satan, take your hands off my finances, angels enforce that command. Napakalakas na mga anghel. Nakita ko na yun sa Sun Valley dito, sa, sa headquarters namin sa Antipolo. Kita ko, daming demonyo. Sobrang daming demonyo. Nandiyan si Pastor Jerry, ito talaga kwento ko, paulit-ulit ko na rin kinuwento ito. Nakita ko, anniversary ng church ni Pastor Jerry. So doon ginawa sa headquarters namin. And I was the speaker. Pagkatapos nagpe-praise and worship, meron siyang leader sa praise and worship. Kaya lang, medyo out of tune yung babae. So si Pastor Jerry moved in and took over yung praise and worship. At saka, he led the worship. Bago niya ginawa yun, nakita ko, sabi ko, ako pa naman ang speaker. Ang dami palang demonyo dito sa headquarters namin dito sa Antipolo. Sabi ko, paano palayasin itong mga demonyo na to? Paano ako makakapag-speak? Nandito yung mga demonyo. Siyempre, ika-cast out ko sila. Ang dami, nakapaikot yung bahay ng demonyo. Pagkatapos si Pastor Jerry started opening his mouth. Siyempre, word of God, yung worship, di ba? Pagkatapos, nagsalita lang siya ng a few sentences. Nakita ko yung mga anghel. Naku, talaga binuksan ni Lord ang aking spiritual eyes. Nakita ko mga anghel, ang lalaki, ang gaganda, ang popogi pala. Ang lalaki ng mga anghel. Gumanon lang sila, ganun, biglang yung mga demonyo. Nakita ko na lang sa vision, nandun na sila sa labas ng Sun Valley. Can you imagine? Ganyan kabilis ang mga anghel na kumilos dahil narinig nila yung kanta ni Pastor Jerry. Anyway, every time you say, ministering spirits cause my finances to come, they begin to move. Arranging circumstances, influencing people, opening doors, and shifting things on your behalf. Yan ang ginagawa mo, angels. And this is the untapped secret of supernatural provision. So kailangan gawin natin to. Angels are not ornaments. They are not distant. Napakabilis sila, sabi ko nga. Hindi sila nakatira dito sa earth. Of course, they live in heaven. Pero pag tumawag ka, 1 second, less than 1 second, nandito sila sa tabi mo. They are not distant. They are ministers. They are waiting for your words of faith. When I included this in my confessions 27 years ago, alam nyo, di ba, Doris Picanto, di ba sabi ko, may sakit ako, tas broke kami ni Robert, talagang dami-dami namin utang, hiwalay kami ni Robert, for, di ba, 1.5 years, hindi kami nag-uusap yun. Talagang hiwalay kami. Talagang hate na hate namin ang bawat isa. But then,
naririnig ni Robert, nandiyan siya. And then, isa ito sa mga tinap ko na supernatural na promise ng Panginoon na ang mga angels are ministering spirits who minister to those who inherit salvation. So, kaya magmula nung nakakita ko ng napakaraming angels. For example, minsan mag-speak ako dito sa Wakwak. We set up a church. We started a church dito sa Wakwak, Twin Towers, kung saan ako nakatira doon. Doon kami nakatira. Pagkatapos, ang mga members, of course, were owners ng mga condominium units doon. So, invite namin. Tapos, nag-prosper yung church. Lumaki ng lumaki. Kasi ako yung literally associate pastor lang. Kasi yung senior pastor namin, siya talaga ang pastor. Tapos, minsan, nag-aaral ako dito sa unit. Kasi may 2 towers yan. Dito ako sa isang unit. Nag-aaral. Tapos na ako magkasuwalang storbo sa akin dito sa Tower B. Tapos, pupunta ngayon ako sa Tower A kung saan kami nakatira. Meron kami unit doon. Pagkatapos, dadaan ito sa basement. Nandun yung lahat ng car park. Kanya. Alam mo, pagdaan ko na ganyan, nakakita ako. Hundreds and hundreds of angels all over the car park. Naku, talaga, ang takot ko. Doon ko lang nakita na iba't ibang shape. Iba't ibang itsura. May malaki, may mga higante, may maliliit, may lumilipad, may naglalakad. Tapos, walang nakatingin sa akin kahit isang anghel. Sa mga nais pong sumulat, magbigay ng testimony, or may prayer request, isa pong malaking karangalan na kami makapaglingkod sa inyo. Kayo po ay maaaring pumunta sa aming website sa www.terrychang.org. Inuulit ko po, www.terrychang.org. Maraming salamat po. Hi, si Pastora Terry Chang po ito. Nawa po ay na-bless kayo sa mensahe ng Panginoon para sa araw na ito dito sa aming programang Living the Blessing ng Terry Chang Ministries. Ang sabi po sa John 8:32, "You shall know the truth, and the truth shall set you free." Kung gusto mo ng kalayaan, tatanggapin mo si Jesus at ililid kita dito sa prayer na to. Your life will never be the same again. Dadaloy ang kanyang buhay, ang kanyang presensya sa lahat ng areas ng iyong buhay. So, ipikit mo ang iyong mga mata kung ikaw ito at ililid kita dito sa prayer. And pray it from the heart as if it is your own. Heavenly Father, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Marami pong salamat sa pagpapatawad ninyo. Jesus, kailangan kita. Come into my life and be my Lord and Savior. Holy Spirit, change me, mold me, transform me into that person that you designed and created to be. Amen. Ayan. Born again Christian ka na. Congratulations! Tandaan niyo po, mahal ko kayo at mahal kayo ng Panginoon. God bless you.